Para sa mga gusto mamahagi ng virtual hugs, mag-comment lang sa ating live chat with the hashtag LTE Share a Hug, my friend. Yan ang isa sa pinakamasarap na ibigay at matanggap. Ang yakap. Dito kasi nadarama ang pagmamalasakit at pagmamahal. Agree ang lahat, hindi po ba? Yes! Gaya ng ibinabahagi ng ating mga panauhin mula sa Grain Foundation for PWD Incorporated. Please welcome sa ating Net25 Studios si Miss Claire Jove, Miss Sheila Laurente at si Miss Isabella Orbea de Guzman. Good morning! Teacher Bea! Good morning! Ang babata! Mga advocate! Bakit? Bata pa rin naman tayo. Oo nga, 20, 25. Uy, baka laki ang gap! Ano ba yan? Okay, 2021. 22. Mabuhati naman kayo sa ating mga ka-foundation dyan. Yes! Ako ito. Unang-una muna, salamat sa inyo dahil napili niyong tulungan ng mga persons with disabilities. Totoo naman talaga yan. Ang dami nilang pangailangan. Dami talaga. Yes. Mabuhay kayo. Saludo kami sa ginagawa nyo. At sana'y magpatuloy ng maraming taon. Unang-una muna, ano yung mga programang ginagawa ng Grain Foundation para sa ating mga PWD? So, ang Grain Foundation for PWD po ay isang non-stock, non-profit na organisasyon na tinutulungan natin yung mga kababayan nating PWDs na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng libreng edukasyon or SPED or vocational and employment opportunities at business opportunities din. That's very nice, friend. Ano? Kasi isa yan sa mga laging problema ng ating mga PWD, yung magkaroon sila ng trabaho. Yung magkaroon sila na sila ay kagaya natin, ng lahat sa atin na yung mga able din na, dahil ako hindi ako naniwalang wala silang kakayanan eh. Dahil ang dami nilang talent na pwedeng i-share at pwedeng maging productive silang tao. Talaga naman. Parang, di ba may kaibigan tayo na chef, si Chef Waya Araos. Yes! Chef Waya Araos ng Gypsy Cafe sa Baguio. Yes! Kasi ang ginagawa niya, dito pa lamang siya sa Quezon City, sa kanyang restaurant dito, ang ine-employ niya ay mga adults na, at saka even mga, nasa autism spectrum. Napakagaling ng kaibigan namin na yan. Oo, at meron siyang school, yung open hand learning, di ba, na ginagawa niya. Tapos doon siya humuhugot. Doon siya kumukuha ng mga estudyante, ng mga empleyado. Hindi ba? At ito, balik tayo sa ating foundation. Ano po ba mga binibini? Ang iba pang scope ng ating SPED program na ito, would you mind elaborating? At may mga katay-up ba kayong schools, ganyan? Yes, Teacher Bea. Ako po ay kumakatawan po sa aming education program na kung tawagin ay Joy Disability School or JDS. Okay, sa mga nakakaalam sa amin. Ang amin pong layunin ay magbigay ng free education program sa mga merong mild to moderate sa kanilang mga disabilities na may mga 13 hanggang 30 years old po. Ayan. Fairness, ang lawak ng sakop. Opo. Ang tinuturo po namin dito ay yung living skills, everyday living skills. Meron din kaming academe, ayan, yung maturuan silang magbasa, magsulat, magbilang, especially magbilang. Ayan. Kasi ito Miss Bea, itong pinapakita ngayon, ano po yan? Para sa mga nakikinig sa radyo. Okay, sila po kasi yung ating mga kapartner po sa ating project team. Okay, sa amin po kasi ang layunin namin sa SPED ay maparating yung aming mga graduates dito sa aming project team. So may trajectory, meron silang mapupuntahan. Step ladder. Ang ganda ng plano, hindi lang tuturuan, may kapupuntahan sila. Ganda! Yes! Okay, so you will be educating them and then turning them over dito sa next step na ito, which is itong training and employment. Training po natin. Training, di ba? So yung nakikita po natin sa ating screen is yun sa project, po natin. KOICA project kung tawagin natin kasi ang Korean International Cooperative Agency, sila po yung pinaka-funding partner natin for that project. So, thank you so much! Yes, salamat po sa ating KOICA project. Maraming salamat! So, yung nakikita po natin is yung mga parent po ng PWDs na hindi lang po tayo nakatuon sa mga PWDs mismo, kundi sa mga parent po nila para magkaroon po tayo ng sustainable development din. Kasi alam mo, friend, aminin naman din natin, marami rin tayong kababayan na hindi alam ano yung gagawin. And they're really mag-isa lang sa struggle din na pinagdadaanan ng isang pamilyang
PWD, you know? And it's good to know na may ganito, na meron silang kakampi, meron silang support system kasi yun ang kailangan nila. Kasi you have to equip each and every member of the family or di ba, yung support group yun, dapat matibay. Pero na po tayo mga napagtapos daw sa ating SPED program. Nakapagtrabaho na rin. Tayo. Meron po. Meron na? Nakapagtrabaho na? Meron po. Wow. Meron na po sa mga convenience store po sa ating mga malls. Wow. From JDS. Graduates ng At ating gusto JDS nating program. i-hooray yung mga nag-i-employ ng Yes. kanilang mga produkto. Well done din po. Dahil wala rin kapupuntahan ng kanilang effort kung wala rin mga Tatanggap sa kagaya nilang kanila. kumpanya na magsusuporta sa kanila. Ang ganda na support system. I love this one. Ganda. My friend. Ayan. Siyempre sa mga PWDs pa rin natin, how about sa Sheila? We'd like to hear from Sheila. Oo, Sheila. Bukod sa SPED, mayroon din kayong iba pa mga vocational training sessions para sa kanila or modules para sa kanila. May nakikita na tayo kanina doon sa mga pictures sa videos natin. Yes po. Yeah. Other than the Joy Disability School program, meron din po kaming vocational partnership program and employment partnership program na kung saan po yung mga either graduates ng JDS or other outside ng agency ay refer po namin sa mga TESDA-accredited training centers within Metro Manila. Partner din po namin. And then pinapa-offer po namin sila kung ano yung available that time. Pero kasi dati, puro mga barista. Yes. Kasi kung ano yung minsan nauuso, Yes, minsan tama kasi po. yun talaga yung maraming demand. Ano? Pero ngayon, Ngayon po, since na more on technological and modern na tayo, more on computer systems na po ang in-offer po natin. yes, kasi sigurado yung pag-computer, meron talagang available na trabaho para sa mga yan. Yun ang mga demand ngayon. Tama. My friend! Oo. Meron bang certification na katumbas din ng regular vocational training na makukuha sila kapag nagtapos ng isang Oo, kurso? yung certificate, Yes po, diba? meron po yan. Legit na legit! Legit na legit. And then after po nung vocational training nila, is i-OJT naman po namin sila sa mga partner namin na mga establishments, either sa BPO or sa mga cafe, Yes. hotels. If kailangan. Yes po. May iba din ko may mga vocational graduates na pina-employ sa mga high-end hotels. High-end No? Manila. Very good, very good. Ang matanong ko lang, simula na nag-umpisa ang foundation na ito, ilan na ang napag-graduate natin, ilan na ang natulungan natin? As of Sa estimate. 2023 po, meron na po tayong 362. Wow. So sa 362 po yan, meron na po tayong 142 na employed. Wow, friends! Wow. That's a Tuloy-tuloy yun. wonderful Tuloy-tuloy yun. result! Pag-usapan natin yung detalye na kung paano saan sila mag-apply, Yes. paano gagawin. Pero ngayon, ano ba yung mga specific na programs na maaari niyong i-offer sa kanila? Other than Bukod po sa yung mga nabanggit natin, ayun oo. po, meron po Marami kasi yan eh. Balita ko, it's a program long list. is Family and Social Enterprise na kung saan po nagbibigay po kami ng capital income and then trainings din po na kung saan po nagbibigay din po talaga kami ng amount or materials Yes. or pwede both para makapag-start sila ng kanilang business na prefer po. And then binabatayan po namin sila. Tumatayo balahibo ko. Kakatuwa. How has it been so far sa inyong mga napag-graduate? Diba? I mean, bumabalik sa inyo. I'm sure na malapit mo at nagbibigay sa inyo ng update. Ano mga nakukuha natin mga positive na mga feedback or update or yung ano nila, yung mga kaganapan sa Mga buhay nila. kwento nila. Appreciation po talaga yung natatanggap natin sa foundation. Yeah. Dahil ayun nga po, parang namamaliit yung mga PWDs natin. Which is pag true. Yes po, pag nade-deploy po talaga sila, yung ano nila, yung community nila, katulad ng mga deaf po. Pag may nakita po silang deaf na na-deploy sa cafe na ito, yung support po ng deaf community sa cafe na ito is napakalaki. So parang naaangat, hindi lang po yung isang deaf na naaangat natin, kundi yung pinaka-community po nila. So yung pasasalamat po talaga nila sa Green Foundation, kung napapansin po namin, napakalaki po talaga. Ang dami natin matututunan. Oh, no? and the whole intention naman, I'm sure, ng foundation is not to make them feel na, you're a separate community. Isolated. We are all part of one Inclusion. big happy community, di ba? Inclusive ang lahat, all-encompassing, di ba? Kaya nakakatuwa yung mga programa. At kayo nakakatuwa. Ilan kayo mga membro? Oo, kayo ngayon. 18 po kami. Kailangan nyo pa. Pwede po. Yes, Lalo na po sa yan. amin. Volunteers. Yes. Paano maging Tayo, kasi volunteer? importante muna kayo
Pag-uusapan natin Paramihin yan. natin, power in numbers. Oo. Paano? Pwede pong kumonek sa ating Facebook page na Green Foundation for PWD Incorporated. Mag-message lang po kayo doon. May kita po sa mga facts. And May age limit? Paano yun? wala naman po tayong age limit. For Lahat po tayo volunteers po, wala. welcome dahil inclusive nga po ang ating organization. Hindi po very tayo nice. pwedeng mag-demand na gantong age lang Yes. o gantong age lang. Ganito lang, ganito lang. Wala pong lang sa organization natin. Lahat po natin good. itataas po natin. Oo. Pati sa kanila, inclusive, di ba? Sobra. Very good. Good job yun. Good job. Ang galing-galing! Oo. At ang babata nila talaga, natutuwa ako kasi really, parang you really kailangan merong mga sumalong kabataan talaga at sana maipasa nila sa mga susunod pang henerasyon itong kanilang ginagawa. Oo naman, oo naman. So ngayon, sa mga nagtatanong, sa families, Yes. sila mismo na maraming katanungan, paano ba makasali? Makasama May mga sa may mga paano? criteria ba? May criteria ba? How do they bang join? criteria? How do they apply? Bukod sa edad kanina na 13 to 30, tama Yes ba? po, sa ating mga Yes po, students. sa amin po kasi mga 3 categories po kasi. So sa vocational training, as long as high school or senior high school graduate, Okay. 18 to 55 years old. Okay. And then, any form of disability except lang po sa blind kasi for now, wala po tayong Hindi nyo pa, available. wala pa kayong Wala program pa for kami. that. Opo. Sana magkaroon. At talaga yun naman Yes po. Tsaka yung mga panalangin ko. Yes po. Tsaka po sa mga test na accredited centers po kasi ay limited din po ang tinatanggap. So, Yes. limited din po yung aming kinekater. Yes, Pero yes, mostly naman po sa ibang mga PWD ay willing naman po Yun. mag-cater po. Either physical, developmental, psychological Okay. po. That's nice. May pahabol na katanungan. Mayroon daw po kayo tinatawag na diversification of livelihood strategies. Wow, ano yan? Maaari niyo po bang i-explain ito quickly? Yes po, ito po yung bagong program ni Green Foundation na kung saan po ay finiter out po namin yung mga 30 beneficiaries namin within Quezon City. And then, bibigyan po namin sila ng 3 trainings. Tinanan po nila yung 2 or 3 trainings na yon. Ito yung beauty and nail care, sewing or yung pananahe, at saka po yung cookery. So, meron 10 days training po ito, once a week. And then after po nila matapos, ay meron din po silang aatenan na business, financial, and marketing training na kung saan po kasi bibigyan po na or mag-submit po sila ng business proposal. And then after po nun ay bibigyan po namin sila ng capital income. Yes. At yung kanilang mga anak ay pwede rin naming i-cater Yes, sa aming pong care service na yun naman po ang aking hinahawakan. Yes, either non-PWD Both or po, PWD po. non-PWD and PWD. Yung po para pagpasok mo sa kanila, wala Wala ka ka nang nang iisip. yes. Totoo po Simula yan. education hanggang sa livelihood, di ba? Tuturuan kayo. At tapos, Magsisipag ka na lang marami ka na Totoo. magiging Oo. dedicated at Oo. magiging consistent. Pati job placement, di ba? Yeah. Sisiguruhin nilang may malaking magagawa, di ba? At ito na, saan kayo maaari makontak? Contact numbers and how do they get in touch with you po? So ayun nga po, katulad na banggit ko kanina, pwede nyo po kaming i-contact sa aming official Facebook page na Green Foundation for PWD Incorporated. Mag-message lang po kayo doon at ako mismo ang sasagot sa inyo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!